Mapagpalang araw po sa inyong lahat at nandito naman po kami mag-harvest naman po tayo ng lakatan na saging. Ito na po yung first na hinarvest ng aking kumpare. Ilang buweg ito, pre? 20. 20 na ngayon? Oo, 20. So mayroon pa kayong Mayroon pang dalawang kukunin? At napakalaki ng kanyang bunga. Nice. Ano bang sekreto mo dito, pre? Huwag mong sasabihin, sekreto nga. Full year lang. Basta full year ka, ate. Mas madako gid ang bulig. Nice. Full year yung tinitira mo. Walang full year. Organic o chemicals? Organic na pulyar. Ito po yung si Pare Ryan, yung umaalaga ng lakatan dito. Siya po yung master ng lahat dito. So ngayon guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-harvest ng lakatan. So ngayon, harvestin natin. Yan. Ayan. Ganito lang Bakit yan mo pinuputol, Pare Ryan? Kasi kung hindi pinuputol, hindi mo maaabot ang ganyang bunga. Yan ang ito. Yan. Yung nakita kong tradisyon na pagputol na sa puno. Ba't sa'yo nasa itaas yung pagputol mo? Amo lang nang akong aron kay Kuan. Wala gid akong namangan kay mo man gitudlo sa una sa manager nako nga naami ra putlon siya. Oh, wow! Anong purpose po ng tinitira pong kanyang katawan dyan? Kay dako ni siyang purpose ni ani kay lalo na sa tag-init mao ni mo supply sa iyang followers. Okay. So, ibig sabihin, meron pa siyang pagkain dyan sa katawan. Nakakainin ng kanyang meron. mga anak. At saka pwede ka maglagay dito ng fertilizer sa katawan para kung malalanta na ito ay Pataba rin sa kanyang followers. Saka alaman ko na ito yung saging ay mataas sa potassium. Yes, tama yan. Oo. Mataas sa potasyon ang lakatan. So ngayon guys ay meron pa. Dito pa. Are. Oh, napakalaki. Yan. Oh. Alam ko na kung bakit dyan mo pinuputol sa itaas. Oo. Para kung matumba yung bunga, hindi mababali at tumapa sa lupa. Ganyan pala yung purpose. Yan, at napakaganda ng kanyang bunga. Oh, tingnan nyo guys, oh. Napakaganda ng kanyang bunga. Napakatingkad ng kulay ng kanyang green. So, ilang months naman ito pwede namang mamunga yung followers na sumusunod? Kapag nilagyan na mo ng fertilizer, ay maabot ng 6 na buwan. 6 na buwan, bunga na naman ulit. Bunga na naman. So, ibig sabihin, pagdating ng 1 taon, makaka-harvest ka ng 2 beses. Ay, hindi. Hindi naman. Ay, hindi. Kay sa paglabas na yung kanyang, di ba, 6 na buwan? Ang bunga. Paglabas ng iyang puso or iyang flowers, so isip ka naman o 3 months. Ay, bali 9 months. 9 months at saka pwede siyang marbis. Yes. So, yung kanyang sumusunod na followers na ganyan, ay kukunin yan. So, pag madali na siyang ma-harvest, so magpatubo ka naman ulit ng followers niya na katulad nito. Oh, kagaya nito. Kapag ma-harvest na ito, ay mayroong susunod. Okay. So, yan na. Ilang months na po yan? Meron sa mga siguro ay mga 2. 2 buwan. Oo. Mga 2 buwan. So, mataas na.
So ano bang ginagawa mo dito? Ba't hindi naman siya na tatabunan ng damo? Ano bang technique mo dito na napakaganda ng mga dahon ng iyong mga saging? Ang importante guys ay kaning mag-maintenance kayo ng dilifing. Pagkatapos ng dilif, mag-i-spray naman tayo ng fungicide. Ah, okay. Yan. Ito po, meron akong nakita dito lumalabas na yung kanyang puso. Yan. Tumitibok ba itong puso ng saging? Yes, tumitibok kayo. Ilang months po magbigay ng bunga at putulin ng excess So, na na puso. Ganitong sitwasyon ay 1 week lang yan ay pwede na babalutin. Ah, 1 week? Mabilis lang pala. Mabilis. Pag balot ay magbilang ka ng 10 weeks para ma-harvest na. Ah. Yan, pwede na yan maputol. Kasi nakita ko doon sa kabila na ganito yung pagbilip mo. Yan. Yan. Yung dahon lang yung kinukuha, yung kanyang stem ay natitira. Ari guys ay kung ganito na guys ay pruning na muna oh. Kay Ganyan yung pagbilip. kay ari kung medyo hilaw pa siya, hindi pa siya lanta, ay malaki itong tulong. Funksyonado pa ito sa katawan niya. Saging lang pala, no? Po, maraming function sa katawan yung kanyang dahon. Yes. Nagaya ng tao eh. Kapag masusugatan ay nasasaktan din. Huh? Ito, paano mangyayari po dito sa mga saging na maliit po? So yan guys, hindi ko to kinukuha kasi ay i-transplant na muna eh. So, ibig sabihin, magpaparami po kayo ng lakatan. Yes. Ito po, mabubuhay ba yon? Kasi parang nalantay yung kanyang katawan. Mabuhay pa na. Mabuhay pa na. Mabuhay pa na. Kaysa epekto ni tag-ulan tag-init. Ganyan na po yung para tumubol ulit. Marami siyang followers na lumalabas sa kanyang tagiliran. Ito, yan. Sorry pag daw. Oh guys, daming suckers. Oh, wow. So, kung magkaganito hindi niya tinutuloy. Wala ko lang nagikuha kay i-transplant pa niya sa isalhin. Nice. Bakit yan? Nabali ba yan? Nasa lapay niya. So maraming followers yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 followers yung makukuha mo dito. Yan ang ipasunod ko niya. Ito yung ipapalit mo yan sa ang kanyang Palo ko sa kanya. Okay. At saka meron akong nakitang mga sucker na hindi pwedeng itanim. Ano ba Yan. yun? Yan ang tinatawag nga water sucker. Water sucker. Ano naman yung pinagkaiba ng water sucker dito sa ganitong sucker? So, yan. Doon ang water sucker. Yan ang water suckers. So, malaki yung kaiiba sa kanya sa sorb. Ito, malapad yung kanyang dahon. Malapad. Maliit at malapad ng yang. So hindi pa yan mamumunga. Mamunga pero yan maliit kay nga bunga. Kahit anong bigay mo nga fertilizer o anong mga foliar ang gagamitin mo ay hindi talaga malalaki. Kasi water sucker yan. Di kagaya sa sorb sucker ay malalaki ang kanyang mga bunga.
O sa pangalan pa lang water sucker, parang maisip mo na sumasak lang siya ng tubig, hindi siya Nan. Tama. hindi siya malaki. Oo. Yan po, water sucker po dito. Ah. Ito yung Pre Ryan. Nan. Water sucker ito. yan. Ang ma-determine mo talaga yung water sucker ay malapad yung pala yung kanyang dahon. Ito dalawang water sucker. Gaya nito sa surf sucker, oh. Aras lang. At ito na po, dumating na po yung ating buyer ng lakatan. Papunta na po sila at kukunin na po yung aming na-harvest. So, maganda yung aming ngayon kasi yung mga buyer ay pumupunta lang talaga dito sa aming farm. Sila na lang po yung kumukuha ng aming mga produkto. Ito na po at nilalagyan na po nila ng saging yung lalagyan ng aming hinarvest. Yung request ng aming buyer ay huwag nang ilagay sa kreto sa sako. Dito na lang po ilalagay sa loob ng tricycle para kung pumadamage yung kanyang mga balat at maganda naman yung kahinatnan kasi pag maraming pasa, so madaling malanta yung bunga. At ito na po siya, nagkaklasify na po ng aming mga saging. Ano na pong kinikilo. So siniselect po yung class A, class C, at saka yung maliliit. Ganyan pong mag-classify ng mga lakatan. Di gaya ng ibang saging na rekta kilo. So ito po ay masilan po ang pag-classify. Kunti lang po yung aming na-harvest ngayon kasi last time na kuna na po ito ng researcher na pumunta dito. So, para yon sa kaniyang thesis. So ito na lang po yung natira. Next week or maybe another week, meron naman kaming pwedeng harvest. At ito na po yung kanilang pag-file. Yan po ang kanilang paglagay. So talagang lagyan sa ng saging, balat ng saging para hindi po magasgas yung kanyang bunga. Ito na po yung lahat na na-harvest namin, nakarga na po sa tricycle. So konti na lang po yung kulang pa mapuno itong tricycle. At alis na po sila. Sige boss, sige, thank you. Nasa 210 kilos po lahat yung aming na-harvest. At mahigit sa 20 na buwig yung aming nakuha kanina. Pero meron pa kaming mga reject dito kasi kinain ng mga paniki. Ito po yung mga reject namin. Yan, for the boys na po ito. Yung pwede pang mapaluto namin ay dadalhin namin. Saan mo na yung magibuhat, pare ko eh? Gasipi lang ah. Ito na po yung mga reject na hindi po na dala sa pagbili ng buyer kasi maraming kinainan ng Daga. paniki at daga. So, ano po ang ginagawa mo, Kuya Ryan? Bakit ganyan? Tinatanggal ko ang nakain ng paniki. So yan po ay for the boys na. Oh, are, okay na niya.
At ito po yung aming kasamang si Bulldog. Siya po yung tumutulong sa amin kung wala kaming katuwang dito sa Mag-hi ka dog. pag-harvest ng aming lakatan. Oh. Dog. Okay lang, dog. Ilang. Ito po't marami pa pong pwedeng mapakinabangan. Yan po yung mga reject kanina na maraming kinainan ng taga at saka paniki. Marami pa palang mapakinabangan namin dito. Maraming na-damage yung ano bang nangyari sa kanila? Ang nangyari ani ay lit bagging. Nalit sa pagputos kay nagligad. Wala ginising kuan, wala ginisang Nabalot. nabalot agad, wala. So nalit lang. Bakit nabibiyak yung bunga, pre? Ano ba yan? Yan ang ano nga gitawag sa kuana? Over edge. Na-delay tayo sa pag-harvest, ganyan po, Oo. Nabutan na siya ng 13 weeks, 12 weeks. Ganyan pala. Yan ang nangyari. Masobra na Oo. siya sa kanyang, Masubra sa kanyang edad ay magbibitak. sayang mga na. So, pag may bitak na, So reject na. reject. Oo. Tapos, kinakain na ng Ang paniki. paniki at taga. Mm. Kung walang bitak, hindi naman po kinakain. Hindi naman. Yan po si Master Mars po. Nandyan lang po siya kasi masama yung pakiramdam niya. Nahulog sa kahapon sa misa kasi sobrang lasing. So, hindi po siya makapagtrabaho ngayon. Kaya andun na po siya nagkukutsing na po sa amin. Yan po si Master Mars. Siguro mayroon pang epekto yung ininom niya na Tinamaan ka na, gali. whiskey kagabi. Alak. At hindi siya makatayo ngayon. Siguro Nahulog sa mesa. sobrang kasinga niya kagabi. Doon na lang sa natulog sa misa. At pagkagising niya, dyan na sa ilalim, nahulog na. Ito na po at pinapak na po ni Paring Ryan. Magkano naman yung benta mo dyan, pare? Secret. Baka tulisan mo ko ron, ha? Mahirap kapag hindi ka marunong Tagalog, eh. Pakipollow po ng aming page at pakisubscribe po. At marami po kayong makikitang walang kwentang video namin. So, pakisupport naman po. Salamat po.